Rento. Dala ko na ang resulta, pina-check mo sa akin, Tamar. Ito ang nalift namin sa maskara. Ito naman, ang NBI ni Cecilia. Pagmasdan mo mabuti yung si Enrique. Magkaiba sila. Ibang Cecilia ang nagmamay-ari ng Tammark sa maskara. At iba ring Cecilia ang nasa MB clearance na yan. Mag-ibang tao sila. Si Olga. Sabi ko na nga ba eh. Siya si Olga. Iho, Bakit to, Yaya? ano nga pala yung sadya sa'yo ng pulis kanina? Yaya naman kayo, kanina pa kayo nag-aalala. Huwag ko kayong mag-alala, wala akong ginawang illegal. Meron lang ko kami mga pinag-usapan. Ano nga? Nakita ko na ho si Olga. Alam ko na kung nasan siya. Talaga? Nasaan daw? Hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo eh. Pero malalaman nyo rin yun. Hindi pa rin sinasagot yung proposal gabi. Vladimir, pareho lang tayong malungkot. And I'm sure naman hindi ka seryoso sa sinasabi mo. Seryoso ako. Gusto mo patanayan ko? Yan ba? Sabihin mo lang. Kahit ngayon, handa akong iwanan sa Charity. Para ano, Vladimir? Para maskandalo ko. Alam mo namang hindi ko kaya yun eh. Tama na yung ganito tayo. Wala pang problema. Sige. Hindi kita pipilitin. Dahil alam ko naman na mapapapayag din naman kita eh. Nakatulog siya ng umiiyak. At ni walang laman ng tiyan. Ano ba? O sige na ho. Bantayan niyo na ho siya ulit. Hello? Pwede ko po magtanong? Meron po bang nakatira dyan na Carlos Miguel Altamonte na merong asawa na nagngangalang Cecilia Fulgencio? Oh, meron nga. Kapatid ni Carlos Miguel to. Bakit? Sino ka? Wala naman ho. This may sound crazy pero gusto ko lang hong malaman kung talaga po bang nag-celebrate lang ng birthday si Cecilia recently? Tapos, dun sa birthday niya, meron po bang nangyaring panggugulo ng isang babae na sunog ang muka? Oo, meron nga. Sandali. Sino ka ba? Tsaka, bakit alam mo yung nangyaring yun? Hello? Hello? Anong ginagawa mo dito? Ba't di mo itanong kay Agnes? Ginulo mo na naman sa ano? Hindi. Surprisingly, magkasundo kami ngayon. Dito ako natulog. Sa kama niya, katabi niya.
Mabuti naman at nagising ka na ulit. Siya nga pala, may dala akong pagkain. Kain ka na. Sinabi ko naman sa kasamahan mo na hindi ako nagugutom. Cecilia, kailangan mong kumain. Kailangan mong magpalakas. At pag malakas ka na, sasamahan kita sa mga Altamonte. Alam mo, pinapangako ko sa'yo, tutulungan kita para ipakita sa kanila kung sino talagang totoong Cecilia Fulgencio. Sa itsura kong to, sino pa ba ang magsasabi na ako nga si Cecilia Fulgencio? Cecilia, meron pa namang ibang paraan para mapapaniwala sila. Wala na. Nagawa ko na ang lahat ng paraan. Eh bakit hindi mo subukan ulit? Para ano pa? Para masaktan lang ako? Gilbert, ayoko na. Sumusuko na ako. Ikaw, yun ang gusto mo? Bahala ka. Ano, pababayaan mo na silang agawin ng pagkatao mo? Pababayaan mo na silang nakawin ng lahat sa'yo? Kung gusto mo mamatay sa gutom, bahala ka. Mula ngayon, hindi na kita papakailaman. Okay na. Okay. Ingat ka. Ikaw din. Uwi ka maaga, love, ah. Sige. Dapat sabay tayo mag-dinner. Okay. Bye-bye. Bye. Hatid na kita. Ito? Hindi na ako na. Kaya-kaya ko na yan. Bye-bye ulit. Bye-bye. Bye. Olga, Anong tinawag mo sa akin? Olga. Halika na, ready na ako. Baka malate pa tayo sa meeting ko. Hindi mo kailangan magmadali dahil hihintayin ka ng mga meeting mo. Besides, kailangan mo reviewin yung mga minutes ng meeting kahapon para may masabi ka sa meeting ngayon. Dahil inistorbo ka ni Vladimir, hindi ba? Tapos ka na ba, Simon? Dahil alam mo, wala kang pakialam kung ano man ang ginagawa ko sa personal kong buhay. Ano bang tingin mo sa akin, Consuelo? Akala mo hindi ako nagsiselos kay Vladimir? Simon, ano naman pakialam ko kung nagsiselos ka kay Vladimir? Wala naman tayong relasyon. Halika na. Nagkamali ka yata, Jose Enrique. Hindi ako si Olga. Kung nagkakamali ako, bakit sumagot ka? Natural. Nagsalita ka. Kahit sino naman, pag may dumating, kahit aso pa yung itawag doon, lilingon. Hindi ba? Sa bagay. Pasensya ka na. Wala lang kasi akong magawa eh. Mars Miguel, ito na yung resume na nag-apply na executive assistant. Ang sabi sa HRD, among the applicants, siya daw pinakabagay sa posisyon. Okay to. Alam mo, Polo, sayang lang talaga si May, ano? Hindi siya umalis, hindi sana wala na akong problema. Hayaan mo na yun. Gusto niya mag-concentrate sa pamilya niya eh. By the way, pare, ano bang gagawin ni Jose Enrique sa mga papeles ni Cecilia sa HRD? Bakit? Ang sabi kasi doon, ipinahugot daw ng kapatid mo mga papeles si Cecilia. Hindi ba niya nabanggit sa'yo yun? Kawawa naman talaga yang si Cecilia. Mukhang nawawala na ng pag-asa eh. Kung sa bagay, mahirap talagang paniwalain ng lahat dun sa kwento niya. Kahit nga ako nagdududa ako. Lalo na yung sinasabi mo, kinopya ang mukha niya.
Posible na ho yan, Manang. Advance na ho ang plastic surgery sa ibang bansa. Pero alam niyo, naniniwala ko sa lahat ng sinasabi ni Cecilia. Eh, bakit naman, Gilbert? Hindi mo siya kilala. Alam ko nararamdaman niya, Manang Mona. Alam ko yung pakiramdam ng isang taong hindi pinaniniwalaan ng kahit na sino. Dahil minsan nangyari na yan sa akin. Kaya pareho lang kami. Mas mabuti pa nga siya eh. Meron siyang buhay na babalikan. Samantalang ako, wala na. Jimboy! Tito Vladimir! Kamusta ka na? Namiss kita! Me too! Where did you go? Bakit ngayon kayo umuwi? Nasikaso lang ang Tito Vladimir mo, ha? Vladimir, kumain ka na ba? Magpapahain ako. Please, Charity. Don't act like the dutiful wife. Hindi bagay sa'yo. Halika, let's play in your room. Come on, come on, let's go. Saan ako mga damit na to? Pinagliitan niya. Wala na kasi siya eh. Nasa Davao na, doon nakatirang pamilya. Alam mo, kasya sa'yo to. Kaya para sa'yo na lahat to. Salamat ho. Ang bait-bait niyo sa akin ni Gilbert. Hindi ko nga ho alam kung paano ako makakabayad ng utang na loob sa inyo. Talagang mabait si Gilbert. Kala lang ng iba, hindi eh. Iba? Anong ibig niyo sabihin? Alam mo kasi, nawalan ng lisensya si Gilbert sa pag-practice ng medisina. Kaya ito nga ang clinic, hindi na nagagamit. Nagkaroon kasi siya ng kaso nun eh. Matagal na. Mula nun, wala nang naniniwala sa kanya. Kaya dito siya nagtatago, nagkukulong. Marami ka pang hindi nalalaman tungkol sa kanya. Pero talagang mabait siya. At kung gusto mong makapagtanaw ng utang na loob sa kanya, ipakita mong matapang ka. Makakatulong yun sa kanya. Vladimir, pwede ba tayo mag-usap? Vladimir, I'm so sorry. Kaya ko lang naman sinabi noon na baog ako kasi natatakot ako na magkaanak tayo. Hindi ko alam kung kaya ko maging ina. But if you will just forgive me, payag na ako magkaanak tayo. No! Huwag na lang. Hindi mo nga kaya maging matapat na asawa. Maging ina pa kaya? Hi, love. Hello. Kamusta work? Ito, okay lang. Love, alam mo ba kung saan nagpunta si Jose Enrique? Hindi. Hindi ko nga rin namalayan na umalis pala siya. Nagtataka lang kasi ako eh. Kasi pinakuha niya sa HRD lahat ng papers mo. Pati resume mo. Hindi ba niya nabanggit sa'yo kung saan niya gagamitin yan? Hindi. O, Simon, napadalaw ka. Kanina pa ako naghihintay sa labas.
Pumasok lang ako dito, nakita ko umalis na asawa mo. At bakit? Anong kailangan mo? Alam mo ba kung nasan siya kagabi? Natulog siya sa bahay ni Consuelo. Niloloko ka ng asawa mo. Gilbert? Cecilia? Bakit ka tumayo? Ano? Kaya mo na ba? Sige, magpo ka muna dito. Kamusta na yung pakiramdam mo? Mabuti naman. Medyo masakit lang yung bato ko, pero okay naman ako. That's good. Gilbert, pinag-isipan ko yung mga sinabi mo sa akin. Natatakot ako, pero tama ka. Siguro nga hindi ko kailangan sumuko. Gilbert, tulungan mo ko. Gusto kong mapaniwala silang lahat na ako talaga si Cecilia. Gusto kong pagbayaran ni Olga at ni Chuancho ang lahat ng ginawa nila sa akin. Gilbert, tulungan mo naman ako. Tulungan mo ako. Ngayon mo sabihin sa akin na hindi ikaw si Olga. Sige, patunayan mo na ikaw nga si Cecilia. Wala ka nang kawala. Bistado na kita. Kilala na nga kita eh. Kaya wala ka na itatago. Alam kong ikaw na si Olga.